Bali magkakaroon to ng tatlong interchange. Yung interchange sa may bandang Timalan, Naik, Cavite, interchange sa Corregidor Island, tsaka interchange dun sa may Bataan, sa may Maribeles. Yan, dito magkakaroon ng interchange. Itong gagawin nilang Bataan Cavite Interlink Bridge. Yan, dito sa parte na to. Magtataas ng mga lodi-huli ko, gawa na mag-city na unahin. Saan ba itong ano dito, yung subdivision dito? Lordilo yan eh, yung maraming mga ganda yari dyan. Private. Ito yung nakapaskil dito sa... Ito yung right of way niya eh. Tatamaan to. May mga tangkis na to, itong bahay dito. Ito pala hindi kasali to. Yan to, may taggings na rin to. Ayan o, yung kulay green. Good morning guys, dito tayo ngayon sa may Imus, Cavite. At ngayong araw ay mag-update tayo dito sa may Bataan Cavite Interlink Bridge. Tingnan natin kung ano na yung status dun sa tatamaan ng right of way na gagawin nilang tulay dun sa may bandang Naik, Cavite, sa may Timalan. So check natin kung ano na yung sitwasyon. Alright, let's go. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. So bali pag natapos na itong nasabing tulay na ito ay malaking bagay sa mga taga Cavite at Bataan sa mga pagbibiyahe nila ng mga produkto, mga lokal na produkto nila. Kasi sa dating 4 to 5 hours na biyahe ay abutin ka na lamang ngayon ng 30 to 45 minutes pag natapos na yung tulay na to. Kasi itong tulay na to ay mayroong haba na 32 kilometers. Yan. So sana pagdating ng araw pag natapos na yan ay gayahin nila yung CCLEX, yung 8.9 kilometers dun sa Cebu na tulay na pwedeng dumaan yung mga motorsiklo na 125cc pataas. So pag gayahin nila yon na pwede rin dito ay maganda. Pwede natin puntahan yung pinakadulo niya kasi 32 kilometers yung haba nito. So mahaba-habang takbuhan to hanggang dun sa may Bataan. So dadami rin yung turista dun sa may parte ng Bataan. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Bali magkakaroon to ng tatlong interchange. Yung interchange sa may bandang Timalan, Naik, Cavite, interchange sa Corregidor Island, tsaka interchange dun sa may Bataan, sa may Maribeles. So pwede rin magkakaroon din ng doon, dadami yung turista dun sa may Corregidor Island. Kasi pag pwede na yung mga lower cc na mga motor ay marami yung dadayo dyan ng mga riders. Hopefully dadami yung turista dyan sa Bataan tsaka dun sa may Corregidor Island. So sana ay matuloy na to kasi na-postpone na naman, na-delay na naman ng project na to eh. Dati October 2024 yung timeline nila na mag-start yung construction. Ngayon ay nilipat na naman nila ng mid-2025 dahil daw sa issue ng funding. So sa pondo. Ayan, kasi ito na yung pinakamahabang tulay pag natapos na. Dahil may haba ito na 32 kilometers. Grabe, yung pinakamahaba ngayon ay 8.9 kilometers yung haba doon sa may Cebu. So pag natapos to ay 32 kilometers, halos doble, triple yung haba nun.
Ayan, dito na tayo sa may malapit sa kanto. Yan, dito magkaroon ng interchange. Itong gagawin nilang Bataan Cavite Interlink Bridge. Yan, dito sa parte na to. Yan, ito yung Antero Soriano Highway. Ito yung papuntang Nasugbo. And then sa kaliwa natin, papunta to sa Manila. Yan. So, dito magkakaroon ng interchange sa parte na to. Papunta na yan dun sa may dagat. Ito yung dagat na parte niya. So, yan, puntahan natin doon kung kumusta yung mga tatamaan doon. Kasi may mga bahay doon dati na nadaanan natin, napuntahan natin eh. Na madaanan right of way ng tulay. Mahaba-haba yun eh. Kasi yung interchange niya medyo malapad eh. Hanggang doon yun sa may parang gitna. Parang abutin doon sa sunod na kanto. Tapos dito rin sa kabila. So, puntahan natin yung pinakagilid ng dagat. Check natin yung right of way doon ng gagawin nilang tulay. So sana maayos din to. Itong kalsada dito, yan, rough road na. Yeah. Marami na rin mga ano dito, mga pumapasok na mga nakatira dito. Kasi may mga subdivision dyan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan, hindi ko lang alam kung pwedeng kumuha sa Pag-ibig yung mga bahay dyan. Dahil pag tingnan nyo naman ay pare-parehas yung design. Yan, dito na tayo sa may Pakanan. Ito na yung tumbok niya, yung dagat mismo. Meron dyang ano, resort. So try natin puntahan. Padaan po. Sana makapasok tayo dyan sa ano, sa may resort na yan, para makita natin yung gilid mismo ng tatamaan. Yun, bukas. Thank you. Yeah, bukas na to. Ganda pala dito. Kaya. Yeah. Buhangin Gaming. So ayan, puntahan natin yung right of way na tatamaan dun sa gagawin nilang tulay. High tide ba o low tide? Yeah. Ganda ng dagat, sarap maligo. Kaya lang wala akong dalang ano, damit. Malalim ba? Yun lang. Ano ito? Pwede yata dito. Wing. Yan, dito yun eh. Yung parte na ito yung parte na tatamaan ng tulay. Ito, sa harapan natin. Ayan, dito. May nakapaskil dito. Oops. Ayan dito. Uy. So yun, makikita natin siya na low tide sa ngayon.
Dahil nung last punta natin dito ay andito yung tubig eh. Tapos ito yung dadaanan natin. Ito yung mga pangka nila na ginagamit sa pangingisda. Meron din isang barko na tumagilid. Dahil yata yan sa lakas ng alon. Di kaya? Yan. Tapos ito na yung parte ng Nasugbo. Yan, sa Sugbo. Tapos ito na yung ano, Corregidor Island. Yan, yung isla dyan. And then yung isla dun na malaki, yun na yung Bataan. So malapit-lapit na. Mula dito hanggang dyan sa may Bataan ay merong haba na mahigit 30 kilometers. Si Kuya, tanongin natin. Dito kasi dadaan yung ano eh. Yan, nandyan na yung nakapaskil oh. Pinaka signage ng gagawin nilang tulay. Aso. Hey. Kuya. I-vlog ko lang to. Na pala nakapaskil dito na signage. Napospon na naman eh. Next year na naman daw yung pisa. Ay, hindi. Sabi, ayan, 25 daw eh. O, 2025 daw. Talagang diretso na yun. Hindi ko lang alam kasi nung, di ba nung nakaraan sabi, October. Oo, October. Kuha. Ano, yung natalo daw yung Sa bidding. Ah, kaya pala. apat daw pala naglalap ang nagaganyan. O, kailangan 3 pataas pag government yung magbibiding. Pero hindi lang naman isang kontraktor to eh. Hati-hati kasi to para mabilis. Bodyo dito, bodyo sa Bataan. May package yan eh. Hanggang saan po yung tatama? Yung right of way niya? Yan, galis lahat yan. Ilang lapad niya? Ilang... Ito lang kayo dito eh. Papagalan. Ito. Ito bahay ko, tabi ng bahay ko. Sa may post, sa may kahoy. Basta yung tabi ng bahay ko yan, ito bahay ko bago yung tabi ng bahay ko, napagalan lahat yan. Madami-dami pala, no? Kaunti lang, marami sa parking layos. Nag-vlog na ako nung 2023 dito eh. Si Kuya, nakausap ko. Pangalawang punta nyo lang ito eh, pangatlo. Pangalawa. Ba, nakilala ko yung mga nyo. Maganda plano ho dyan, kaya inaano nga yung masimulan na. Magmamahal yung mga lupa dito, ano? Sigurado. Malu yan, talagang marami yung magtataas ng mga lote ho rito, gawa na mag-iisipin na ho na ito. Tsaka ba itong ano dito, yung subdivision dito? Lordilo yan eh, yung maraming mga ganda yari dyan. Private. Ito kasing bahay ko, hindi ko na renovate to, maliit na lang ho yan. 4 na surveyor na pumunta dyan, pinapasakop ko na bahay ko, malayo daw po. Pinapaano mo na para ma-relocate ka na? Relocate. Sabi sa akin, Malayo. kung balak mo nga rin pa renovate niya kayo, gawin si Males, parang pa renovate ho yan. Sir, pero renovate nyo man ho, nakita nyo yung sukat namin naman ho dyan, ipasok nyo, wag nyo ilalabas sa sukat dahil pag yun nilabas ho ninyo sa sukat, giba ho talaga yan. Oo nga. Kaya yan, inadvise ko pa sa dito. Dito ano? Ito pala yung dati ito yung na ano ko. Meron dito mga tag na ano, mga bahay. Yan, lahat ka, may tag yan, mga bahay lahat. May mga tag na to, itong mga bahay dito. Ito yung nakapaskil dito sa ito yung right of way niya eh. Tatamaan to. Ingat pa ganyan. Oo, tingnan ko lang. Yan, may mga tagigs na to, itong bahay dito. Ito pala hindi kasali to. Yan to, may taggings na rin to. Ayan o, yung kulay green. Yan, hanggang dito sa may bahay na yan. Tapos yung sunod na bahay,
Ayun, dun banda pala. Hanggang dun sa may last na cottage yun nandun. Yan. So malapad-lapad din to, itong right of way ng gagawin nilang tulay. Yan, nasa siguro 20 meters yung lapad ng right of way niya. 20 to 25, ganun. So dito, yan, dito siya dadaan. Pag ganun, papunta sa Corregidor Island, and then yung Bataan, yun yung Bataan, oh.